Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, so we're live again. Okay, so yan po ha. Mag-share muna pala ako. Si Cynthia, nakatayo pa yung ano mo. Wait lang. Okay, ayan. Magandang gabi pong muli sa ating lahat, mga kaindi. At syempre, narito na naman po tayo sa ating gawain ng ating alamin. Ayan. So, inaanyayahan po ang lahat na tayo ay makinig at magnilay po sa ating pananampalatayang Katoliko. At ngayon po ay magkakaroon po tayo ng isang napakagandang topic na ipagkakaloob po sa atin ng ating si Cynthia. So, nasa part 7 na po tayo at ito ay pinamagatang final, general or last judgment. So ito po yung kanyang part 7. Ayan, crossing the threshold to eternity or yung eschatology na atin pong mga topic ng mga last po. Kung gusto niyo po mapanood yung from one from first unang topic hanggang sa ngayon po ay nasa YouTube channel po sa atin sa In Defense of the Truth. Ayan, so yan po yung ating tagapagbigay ng ating napakagagandang panayam. At ganoon din po, after po nitong ating topic, ay magkakaroon po tayo, ayan, at salamat po sa ating kapatid na talagang pinagbigyan tayo na magkaroon siya ng testimony ng kanyang conversion story upang yakapin muli ang pananampalatayang Katoliko. Abangan nyo po yan, maya-maya lang po yan, after po ng panayam ni Sis Cynthia. So, syempre, hindi na po natin patatagalin. Ayan, so ibibigay na po natin sa ating kapatid na si Cynthia. Okay, si Cynthia? Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ito na po yung part 7 sa ating 8 lastings. Minamahal naman ang awa at katarungan. Kaming iyong mga anak, inialay ang aming mga buhay bilang isang dalisay at banal na sakripisyo na pinagkaisa ang aming buhay at ang aming kamatayan sa buhay at kamatayan ng iyong anak, ang aming tagapagligtas. Sa huling paghuhukom, kami ay tatayo na kaisa ang katawan ni Kristo, katawan at kaluluwa upang tanggapin ang paghatol ng iyong anak. Haharapin namin ang huli at tiyak na paghuhukom na ito ng walang takot habang ang mga aklat ng mga gawa ay binuksan upang ihayag ang hindi nasisira na mga gawa ng pag-ibig at awa na naipon ng simbahan. Ito ang kayamanang na nakaimbak para sa walang hanggan na inialay ng iyong mga anak sa pangalan ni Kristo na aming tagapagligtas at manunubos. Ipadala ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang gabayan kami sa araling ito ng aming pag-aaral sa walong huling bagay. Kami ay nananalangin sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Habang pinagmamasan ko ang mga trono ay nakalagay, pwesto ang isang pinakagalang-galang ang umupo sa kanyang upuan. Ang kanyang balabal ay maputi gaya ng niebe, ang buhok ng kanyang ulo ay kasing dalisay ng lana. Ang kanyang trono ay nigas ng apoy. Ang mga
Gulong nito ay naniningas na apoy, isang agos ng apoy na bumuhos na nagmumula sa kanyang harapan. Libu-libong naghihintay sa kanya, 10,000 ulit ng 10,000 ang tumayo sa harap niya. Ang hukuman ay nasa session at ang mga aklat ay nakabukas. Daniel 7:9 to 10. Sapagkat kung paanong ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din naman pinagkaloob niya sa anak ang magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At sapagkat siya ang anak ng tao, ay pinagkalooban siya ng kapangyarihang maghatol. Huwag kayong magtaka dito, sapagkat dumarating ang oras na ang mga patay ay aalis sa kanilang mga libingan sa tunog ng kanyang tinig. Yaong mga gumawa ng mabuti ay bubuhayin, at yaong mga gumawa ng masama ay magsisilabas sa paghatol. John 5:26-29. Sa buong kasaysayan ng kaligtasan, naparito ang Diyos upang ihatid ang katarungan at paghatol sa kanyang bayan. Sa lumang tipan, ang Israel ay hinatulan at dinisiplina ayon sa kung paano niya pinamuhay ang batas ng tipan. Bilang karagdagan ng sama-samang paghatol na tinutukoy ng mga pagpapala at sumpa ng tipan, ang bawat individual sa buong kasaysayan ng kaligtasan sa mabuti o masasamang gawain sa kanilang buhay ay tumatanggap ng patnubay at paghatol ng Diyos habang ginagawa nila ang kanilang paglalakbay sa buhay na ito hanggang sa kawalang hanggan. Sa pagtatapos ng paglalakbay ng isang tao sa lupa ay mayroon ding agarang paghatol sa pagkamatay ng isang tao. Gayunpaman, ayon sa banal na kasulatan at pananampalataya ng simbahan, ang tao ay nakataktang harapin ang dalawang paghuhukom sa harap ng trono at paghatol ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang unang paghatol ay dumarating sa sandaling ang kaluluwa ay umalis sa katawan at tinatawag na particular o individual na paghuhukom. Ang ikalawang paghatol na kilala bilang pangkalahatan o pangwakas o huling paghuhukom ay nagaganap sa tiyak na sandali sa kasaysayan ng kaligtasan. Tanong: anong dakilang pangyayari sa kasaysayan ng kaligtasan ang nangyari bago ang huling paghuhukom? Tingnan ang mga sumusunod na talata. Sagot: ang ikalawang pagdating ni Jesucristo at ang muling pagkabuhay ng mga patay. Sa pagbabalik ni Kristo, ang mga patay ay bumangon sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kapag ang lahat ng kaluluwa ay kaisa ng lahat ng katawan, isang pagkakaisa na maghahanda sa bawat lalaki at babae at bata para sa pangwakas at tiyak na paghukom na gugugulin ang buong kawalang hanggan alinman sa walang hanggang kaligayahan o walang hanggang paghihirap. Ang muling pagkabuhay ng lahat ng patay, kapwa ang matuwid at di makatarungan, mauuna sa huling paghuhukom. Ito ang magiging oras na ang lahat ng nasa mga libingan ay maririnig ang tinig ng anak ng tao at magsisilabas. Ang mga gumawa ng mabuti sa muling pagkabuhay at ang mga gumawa ng masama sa muling pagkabuhay sa paghatol. Pagkatapos ay darating si Kristo sa kanyang kaluwalhatian at ang lahat ng mga anghel na kasama niya. Titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at ihiwalay niya sila sa isa't isa gaya ng pagbubukod sa mga pastil sa mga tupa at sa mga kambing at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, ngunit ang mga kambing sa kaliwa at sila'y aalis sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid sa buhay na walang hanggan. Catechism 1038. Ang pangwakas o huling paghuhukom ay ganap na nagtatag ng bagong tipan gaya ng ipinangako ni Jesus. Ang tiyak na sandali sa kasaysayan ng kaligtasan ay tumutupad sa propesiya ng bago at walang hanggang tipan na ibinigay ni Propeta Jeremiah sa John 5:28-29, Jeremiah 31:34. Kapag ang lahat ng plano ng Diyos para sa kasaysayan ng kaligtasan ay nahahayag at hindi na kailangang turuan ang bawat isa o kapwa o kapatid na nagsasabing matutong makilala si Yahweh. Ang pagtuturo sa pananampalataya ay hindi na kailangan dahil ang lahat ay mahahayag sa ningning ng liwanag ng katotohanan at katarungan. Ang Universal Catechism ay nagtuturo. Darating ang huling paghuhukom sa pagbabalik ni Kristo sa kaluwalhatian.
Ang Ama lamang ang nakakaalam ng araw at oras. Siya lamang ang nagtatakda ng sandali ng pagdating nito. Pagkatapos ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo ay ipahayag niya ang huling salita sa buong kasaysayan. Malalaman natin ang dulang kahulugan ng buong gawain ng paglikha at ng buong ekonomiya ng kaligtasan at mauunawaan ang mga kamanghamanghang paraan kung saan pinangunahan ng kanyang providence ang lahat tungo sa huling wakas nito. Ihahayag ng huling paghuhukom na ang katarungan ng Diyos ay magtatagumpay sa lahat ng kawalang katarungang ginawa ng kanyang mga nilalang. At ang pag-ibig ng Diyos ay mas malakas kaysa kamatayan. Catechism 10:14. Itinuro ni Jesus ang huling paghukom sa talinghaga ng trigo at ang panirang damo sa Mateo 13:24-30, 36-43 at sa Matthew 25:31-46. Ipasa ang mga susunod na talata. Tanong, ano ang mensahe ng pagtuturo sa huling paghukom sa Matthew 25:31-46? Sagot, ang bawat tao mula sa bawat bansa, sa bawat pinto ng kasaysayan ng tao ay hahatulan at ang paghatol ay magiging personal na nauugnay kay Kristo tungkol sa pagtrato ng isa sa mga nangangailangan ng awa at tulong. Ang pangwakas at tiyak na paghatol na ito ay magpapakita sa harap ng daigdig sa relasyon ng sangkatuan sa Diyos gaya ng babala ni Jesus sa Luke 12:2-3. Ang lahat na ngayon ay natatakpan ay mabubunyag at ang lahat ng nakatago ngayon ay makikita dahil dito anuman ang iyong sinabi sa dilim ay maririnig sa liwanag at kung ano ang iyong ibinulong sa mga tagong lugar ay ihahayag mula sa bubungan. Ang katisismo ay sumasalamin sa turong ito sa paragraph 1039. Sa presensya ni Kristo na siyang katotohanan mismo, ang katotohanan ng relasyon ng bawat tao sa Diyos ay ilalahad. Ang huling paghuhukom ay naghahayag kahit sa pinakamalayong kahihinatnan nito sa kabutihang nagawa o nabigong gawin ng bawat tao sa kanyang buhay sa lupa. Hinimok ni San Pablo ang patuloy na pagsisisi bilang paghahanda sa huling araw. Ang iyong matigas na ulo na pagtanggi na magsisi ay nag-iimbak lamang ng kabayaran para sa inyong sarili sa araw ng paghihiganti kung saan ang mga makatarungang hatol ng Diyos ay ipahahayag. Gagantihan niya ang lahat ayon sa nararapat sa kanilang mga gawa para sa mga naglalayo ng kaluwalhatian at karangalan at kawalang kamatayan sa pamamagitan ng pagpapanatili sa paggawa ng mabuti. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit para sa mga mapanibugho ay kinuha para sa kanilang gabay hindi ang katotohanan, kundi ang kawalan ng katarungan. Magkakaroon ng matinding galit ng kaparusahan. Romans 5:2. Tanong, paano inilarawan ng propeta sa lumang tipan na si Isaiah ang huling paghuhukom? Tingnan ang mga sumusunod na talata. Sagot, ang lahat ng sangkatauhan ay gagawa ng pagpupugay sa Diyos. Sila ay hahatulan ayon sa kanilang mga gawa at ang mga maghimagsik ay haharap sa walang hanggang kapahamakan at ang mga tapat ay tatanggapin sa sanctuary. Tanong, ano ang matatagpuan sa mga talata ng bagong tipan sa Matthew 10:11-15, 12:33-37, 19:27-30 at Luke 11:29-32? Sabihin sa amin ang tungkol sa araw ng paghuhukom. Sagot, ang paghatol sa alinmang pamayanan o bansa na tumatanggi sa mga piniling ministro ng Diyos ay higit pa sa maapoy at paghuhukom na bumagsak sa Sodom at Gomorrah. Sasagutin ng sangkatauhan ang kanilang mga gawa na pinabibilangan ng mabuti o masamang salita na kanilang binibigkas. Ang 12 pistol ang hahatol sa 12 tribo ng lumang tipan ng Israel. Ang mga tao at mga komunidad ng mga nakaraang henerasyon ay magpapatotoo laban sa mga tao at henerasyon na tumanggi sa kaloob na kaligtasan ng Diyos. Tanong, ano ang mangyayari sa huling paghuhukom ayon sa pangitain ni San Juan sa Revelation 20:11-15? Sagot,
Kaagad pagkatapos ng muling pagkabuhay ng mga patay, ang lahat ng tao ay dapat humarap sa trono ng paghatol ng Diyos. Ang Hades, ang lugar ng paglilinis, ay mawawala ng laman, mga patay. Ang mga aklat ay bubuksan, ang aklat ng buhay at ang mga aklat ng mga gawa. Ang bawat tao ay hahatulan ayon sa nakasulat sa mga aklat. Hindi na kakailanganin ang kamatayan at ang Hades at sila ay pupuksain sa lawa ng apoy. Para sa karagdagang mga talata ng kasulatan tungkol sa mga aklat ng mga gawa, tignan ang mga sumusunod na talata. Tanong, sino ang magsisilbing hukom sa pangwakas o pangkalahatang paghukom? Tingnan ang Matthew 25:31 to 46, John 5:26 to 30, 12:44 to 48, and Catechism, paragraph 679. Sagot. Si Jesus sa kanyang tungkulin bilang nabibigong hari at anak ng Diyos ay hahatol sa mga bansa sa lupa, ngunit ang mga tumanggi kay Jesus bilang tagapagligtas ay hinahatulan na ang kanilang sarili. Catechism 679. Si Kristo ang Panginoon ng buhay na walang hanggan. Ang buong karapatang magpasa ng tiyak na paghatol sa mga gawa at puso ng mga tao ay sa kanya bilang manunubos ng mundo. Natamo niya ang karapatang ito sa pamamagitan ng kanyang cross. Ibinigay ng Ama ang lahat ng paghatol sa Anak. Ngunit ang Anak ay hindi naparito upang humatol, kundi upang iligtas at ibigay ang buhay na mayroon siya sa kanyang sarili. Sa pagtanggi sa biyaya ng buhay na ito, hinuhusgahan na ng isang tao ang kanyang sarili. Tumatanggap ayon sa kanyang mga gawa at maaari pangang hatulan ang sarili sa buong kawalang hanggan sa pamamagitan ng pagtanggi sa espiritu ng pag-ibig. Ang pinakakumpletong paglalarawan ng huling paghatol ay ibinigay ni Jesus sa Matthew 25:31 to 46. Paano irawan ni Jesus ang pagkakaiba sa pagitan ng kalagayan ng matuwid at di matuwid na sa talinhaga ng mga tupa at mga kambing sa Matthew 25:31 to 46? Sagot. Ang paghatol ay batay sa kung paano ipinamuhay ng isang tao ang batas ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas, at sa pagmamahal sa kapwa gaya ng sarili. Sa pagsasalita tungkol sa mga dukha at pangangailangan ay tinumbas ni Jesus ang kanilang pagtrato sa kanyang sarili. Sa katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kung papaanong napabayaan ninyong gawin ito sa isa sa mga pinakamaliit sa mga ito, pinababayaan ninyong gawin ito sa akin. At sila'y aalis sa walang hanggang kaparusahan at ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Matthew 25:45 to 46. Sa huling paghuhukom, ang ating pagmamahal sa kapwa ay maghahayag ng ating pagtanggap sa pagtanggi sa biyaya at banal na pag-ibig ng Diyos. Tanong, ayon sa pangitain ni St. John sa Revelation 20:10-14 to 15, ano ang nawasak sa huli o huling paghuhukom? Sagot, ang Diablo, kamatayan at ang lugar ng paglilinis, Hades, Sheol, Purgatorio, ay nawasak sa pamamagitan ng pagtatapon sa lawa ng apoy na siyang impyerno, Gehenna, kasama ang sinumang tao na ang pangalan ay hindi matatagpuan sa aklat ng buhay. Tanong, bakit kailangan ang dalawang paghatol? Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng individual o particular na paghuhukom at ang huling paghuhukom? Sagot, ang pangwakas o huling paghuhukom ay kailangan para ipakita ng Diyos sa buong pamilya ng tao ang kanyang katarungan at awa. Ang Baltimore Catechism ay nag-aalok ng magandang pagtuturo sa tanong na ito tungkol sa pangangailangan at pagpapakita para sa sangkatauhan ang kompetensya ng Diyos. Ang Baltimore Catechism ay nagbibigay ng dalawang dahilan. Una, minsan dito sa lupa ay nakikita natin ang isang mabuting tao na laging naghihirap, walang trabaho, may sakit, hindi magtagumpay sa lahat ng kanyang mga gawain, habang ang kanyang kapwa na isang napakasamang tao ay mayaman at maunlad at tila may lahat ng kasiyahan. Kung bakit ito ay hindi natin maintindihan ngayon, ngunit ang dahilan ng Diyos para dito ay ipapaalam sa atin sa araw ng paghuhukom.
Kung minsan ang masama ay gumagawa ng mabuting pagkilos dito sa lupa, tumutulong sa mahihirap o nag-aambag sa ilang pagkakawang gawa. Halimbawa, dahil sa kanilang kasamaan ay hindi kayang gantimpalaan sila ng Diyos sa susunod na mundo. Ginagantimpalahan niya sa pang sila sa pangunahin sa mundo dito sa mundong ito. Ito ay sa pamamagitan ng temporal na mga bagay at kasiyahan. Sa, sa lahat ng kanilang mabubuting gawa ay nakakamit nila ang kanilang gantimpala sa mundong ito at para sa kasamaan ang kanilang kaparusahan sa kabilang buhay. Ang mabuting tao na nagdurusa ay makakakuha ng lahat ng kanyang gantimpala sa susunod na mundo, na kahit na ang kanyang pagdurusa dito ay bahagyang nagbabayad para sa kasamaan ng kanyang ginawa. Baltimore Catechism, pages 321. Pangalawa, ang pangalawang dahilan para sa isang pangkalahatang paghatol ay upang ipakita ang mga krimen ng mga makasalanan at ang katarungan ng kanilang kaparusahan. Gayon din upang ang mga banal ay maipakilala ang lahat ng kanilang mabubuting gawa sa harap ng mundo at matanggap ang kaluwalhatiang nararapat sa kanila. Sa lupa, ang mga banal na ito ay minsan na itinuturing na mga hangal at tinatrato bilang mga kriminal, maling akusasyon at iba pa. At ngayon ang buong katotohanan ay lalabas sa harap ng mundo. Ngunit higit sa lahat, ang pangkalahatang paghatol ay para sa karangalan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sa kanyang unang pagdating sa mundo, siya ay mahirap at mahina. Marami ang hindi naniniwala sa kanya na anak ng Diyos at ininsulto siya bilang isang impostor. Siya ay maling inakusahan, trinato ng may kahihiyan at pinatay. Marami ang naniniwalang siya ay nagkasala ng ilang krimen. Ngayon siya ay magpapakita sa harap ng lahat bilang siya talaga ang kanilang Panginoon at Guro, ang kanilang tagapaglikha at hukom. Paano sila manginig na tumingin sa kanya na kanilang ipinako sa krus? Gaano katakot ang lahat ng mga tumanggi sa kanya, tumapastangan sa kanya, umusig sa kanyang simbahan at mga katulad nito. Kapag nakita nila siya doon bilang hukom, kung papaano nila matatanto ang kakilakilabot ng kanilang ginawa. Baltimore Catechism, pages 321. Tanong, paano magiging iba ang pisikal na kalagayan ng tao sa huling paghuhukom? Sagot, ang ating mga pisikal na katawan ay makikibahagi na ngayon sa gantimpala o parusa ng ating mga kaluluwa. Babalik na tayo sa ating orihinal na kalagayan ng immortal na katawan at kaluluwa na itinamasa ng tao sa Eden. Ang masasama ay gugugol ng walang hanggang nahiwalay sa Diyos, magdurusa sa katawan at kaluluwa. Ngunit ang mga tapat ay magtatamasa ng walang hanggang kaligayahan sa isang niluwalhating katawan na kaisa ng kaluluwa nito, para sa kawalang hanggan isang kumpleto at buong individual. Tungkol sa final at tiyak na hatol na ito para sa tao, si St. Augustine ay simula. Ang lahat ng ginagawa ng masama ay nakatala at hindi nila nalalaman. Kapag dumating ang ating Diyos, hindi siya tumatahimik. Siya ay lilingon sa mga nasa kanyang kaliwang kamay. Inilagay ko ang aking mga dukas sa lupa para sa inyo. Ako bilang kanilang ulo ay nakaupo sa langit sa kanan ng aking ama. Ngunit sa lupa ang aking mga kaanib ay nagdurusa. Ang aking mga kaanib sa lupa ay nangangailangan. Kung ikaw ay nagbigay ng anuman sa aking mga kaanib, kung ano ang ibinigay ay makakarating sa kanilang ulo. Nais ko sanang malaman mo na ang aking maliliit na bata kung saan nangangailangan noong inilagay ko sila sa lupa para sa iyo at hinirang mo sila sa iyong mga katiwala upang dalhin ang iyong mabubuting gawa sa aking kabangyan. Ngunit wala kang inilagay sa kanilang mga kamay, kaya't wala kang masusumpungang anuman sa aking harapan. St. Augustine, Sermons 18:4. Sa pangkalahatang paghatol na ito, ang lahat ng sangkatauhan sa katawan at kaluluwa ay nakatayo sa harap ng Diyos. Yung mga nauna ng hinatulan sa impyerno, yung mga nailigtas na dinalisay ang kanilang biniyal at pinatawad na mga mortal na kasalanan sa purgatorio,
at ang mga makalangit na hukbo ng mga banal ay lahat ay magtitipon sa harap ng trono ng paghuhukom ng Diyos. Ang huling paghuhukom na ito ay hindi nagbabago sa nakaraang individual o particular na judgment. Pinagtitibay lamang nito ang paghatol para sa mga nahatulan na at ang huling salita ng anak sa kahulugan at halaga ng buong sangkatauhan. Ipinakita rin nito sa buong sangkatauhan ang eksakto at tiyak na kahulugan ng banal na awa at katarungan. Ang nagawa o nabigong gawin ng tao ay mabubunyag para makita ng buong sangkatauhan ang bawat salita at bawat gawa. Ang katotohanan at kabutihan, ang huling salita at ang bawat isa na namuhay sa batas ng pag-ibig ay tatanggap ng gantimpala para sa mga gawa ng kabutihan at awa at dadalhin sa kawalang hanggan sa makalangit na kaharian. Habang ang masasama, ang makasarili, ang hindi mapagmahal ay tatanggap din ng kanilang gantimpala, walang hanggang kaparusahan at paghihiwalay para sa lahat ng pag-ibig. Ang kaalaman sa araw na ito na magbubukang liwayway ay dapat tumawag sa lahat ng katauhan sa pagbabagong loob at pagsisisi sa pagtanggap ng kaloob na kaligtasan ng Diyos. Ang Universal Catechism ay nagtuturo. Ang mensahe ng huling paghukom ay tumatawag sa mga tao sa pagbabagong loob habang ang Diyos ay nagbibigay pa rin sa kanila ng katanggap-tanggap na panahon. Ang araw ng kaligtasan, ito ay nagbibigay inspiration sa isang banal na takot sa Diyos at iniaalay sila sa katarungan ng kaharian ng Diyos. Pinahahayag nito ang pinagpalang pag-asa na nagbabalik ng pagbabalik sa Panginoon kapag siya ay darating upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at upang humanga ang lahat ng naniniwala. Catechism 1041. Ang pagtuturong ito ay umalingaw sa mga salita ni Saint Paul sa Titus 2:11-14. Nakikita mo ang biyaya ng Diyos ay nahayag upang iligtas ang buong sangkatauhan. Ito ay nagturo sa atin na dapat nating talikuran ang lahat ng mga bagay na salungat sa tunay na relihiyon at lahat ng ating makamundong hilig. Dapat tayong magpigil sa sarili at mamuhay ng matuwid at relihiyoso sa kasalukuyang mundo. Naghihintay na may pag-asa sa mga pagpapalang darating sa pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Inialay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo mula sa lahat ng ating mga pagkukulang at para dalisayin ang isang bayan upang maging kanya at sabik na gumawa ng mabuti. Maging masigasig na gumawa ng mabubuting gawa na isinigawa ayon sa batas ng pag-ibig dahil ang kabutihang ginagawa mo ay itatala sa mga aklat ng mga gawa at mabibilang sa araw ng huling paghuhukom. Catechism References sa Final and General Judgment, Catechism 679, si Kristo ang hukom, 1038, muling pagkabuhay ng mga patay upang mauna ang huling paghukom. 1039, paghusga sa mga gawa. 1040, ang tunay na kahulugan ng paglikha at ang plano ng Diyos na ihahayag. 1041, tumatawag sa mga tao sa conversion bago ang kaganapan. Dito po nagtatapos ang aking pagbasa. Maraming salamat po sa pakikinig at abangan ang huling part next week. Thank you po. God bless us all. Nakamute ba? Ay, hindi. Nakataas pala yung mic ko. Sorry po, sorry. So, ayan, nakita. Wow, ay, lumabas si Bro Eldridge. Okay. So, yung last part po dun sa presentation ni si Cynthia, yun sa kanyang mga references. So, dati po na topic na natin ito dito with Sir Manny yata.
So, kung susumahin natin, so wala pa si Bro Aldrich. Pag isa-sum up natin yung ating katuruan na ito dun sa final judgment. So again, dun sa ating fundamental of Catholic dogma ay makikita po natin doon sa ating eschatology at yung sa final judgment. Sabi nga doon sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, based doon sa presentation, ito na yung pagkakaroon ng paghuhukom sa lahat ng nabuhay, buhay at patay, at ayon din po yan sa ating credo. Ayan, huhukuman ang lahat. At matitira na po at yung purgatory ay titigil po 'yan base po dun sa presentation, ano. Titigil na po siya, hukuman ng lahat. Kung ano yung nangyari dun sa resurrection ng ating Panginoong Kristo, ay ang lahat ng magkakamit ng langit ay magkakaroon ng glorified body. So, ibig sabihin, magiging immortal siya, at based din doon sa presentation, ay ibabangon muli at ibabalik muli kung paano nilikha ng Diyos yung ating katawan. Yung glorified body na yon ay makakasama ng Diyos sa kanyang kaharian o sa langit. At yung mga nasa impyerno or nasa eternal damnation, ibabangon din muli, pagsasamahin, i-reunite yung katawan, at ayan, yung katawan at yung kanyang kaluluwa ay magkasama rin doon sa eternal damnation, at pareho nilang mararanasan yung kaparusahan na kanilang ginawa sa kanilang sarili. At ganun din dun sa ating nagkamit ng buhay na walang hanggan, pagsasamahin, i-reunite ang katawan, at ito ay parehong makakaranas ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon Diyos. At ganun din po dun sa inabutan na buhay. So yan, yung judgment nandun din, at sinasabi nga natin na yung ating final judgment ay doon ipapakita ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga ginawa dito, kung bakit nakamtan mo ang langit at kung bakit ikaw ay nasa hell. So ipapakita yun sa atin, sabi nga, yung lahat ng kasalanan na hindi mo kinonfess, lahat ng mga pinagkasalanan mong tao na hindi mo inihingi ng tawad, ay makikita doon. So, yun yung judgment ng ating Panginoong Diyos. Ni kaliit-liit ang kasalanan ay ipapakita sa iyo ng ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, parang magkakaroon po siya ng film. Sabi nga, yung film showing or yung accounting ng lahat ng iyong mga ginawa dito sa lupa. So, yung resurrection na ginawa ng ating Panginoong Kristo, ayun ay ganon, ganon, ganon na ganon yung mangyayari sa atin kapag nakamtan natin yung buhay na walang hanggan. So inaanyayahan tayo na mamuhay tayo ng naaayon sa ating Panginoong Kristo at naaayon sa kanyang kagustuhan. Kaya't maging tapat at maging masunurin tayo sa ating Panginoong Diyos upang makamtan natin ang langit o ang kanyang kaharian na kanyang ipinangako sa bawat isa. Amen? Amen po. So sana po kahit pa paano, pwede nyo pong i-review yung ating mga topic, katulad po nitong final judgment, ay pwede nyo pong i-review sa ating YouTube channel or dito po sa ating page. At ito naman po ay nakashare. Pwede nyo po yung i-review. Ang gaganda po talaga. Talagang dito nakasalalay kung ano yung ating pananampalatayang Katoliko at ipinapaliwanag. Ayan. At talagang yung ating kapatid po na si Cynthia ay talagang nagsakit na itagalog. So, mas nakukuha natin yung thought. Amen? So, yan. So, magandang gabi po sa atin lahat. Dito pa-share po nung ating live. Si Michael Navarro Ocampo is watching. Thank you, bro. Magandang gabi sa iyo. At katulad po, at dito sa atin sa loob, syempre, Mama Angie and yan, Sis Lorena David. Ayan. At katulad po ng sinasabi at ina-announce po namin before,
ay magkakaroon po tayo ng isang ating kapatid na magpapatotoo kung paano niyakap niyang muli ang ating pananampalatayang Katoliko. So isa po itong testimony ng kanyang conversion story uli sa kanyang pagbabalik muli. So ito po ay nakakasama na natin dito sa atin sa live before ano. So isa po siyang Adventist before. Ayan. So, ayan. Magandang gabi sa iyo, Brother Mike. Magandang gabi sa atin lahat dyan sa live. So, pa-share po nung ating live. At, ayan. So, medyo naka-off cam si Brother Eldridge. Ayan. At isang beses po ito nakipag-debate dito ha. Isang beses po nakipag-debate siya dito sa atin. So siguro hindi na po natin papatagalin at ibibigay na po natin sa ating kapatid na ito na talagang tunay na ang ating banal na espiritu ay tunay na inaakay ang mga tao na talagang buong puso na kumikilala at talagang sumusunod sa ating Panginoong Kristo sa tulong at gabay ng ating banal na espiritu ay ipagkakaloob muli sa atin ng ating kapatid na si Brother Eldridge. Ayan, ex-Adventist po siya. So, tunghayan po natin yung kanyang paglalahad para sa kanya pong pagbabalik loob sa inang simbahan at sa simbahang itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. So, Brother Eldridge, ayan, kung okay ka na, ayan, pwede rin mag-open cam kung gusto Hello po. mo. Ayan. Thank you. Um, Magandang gabi sa iyo, Brother Eldridge. So, Opo. kung ready ka na, ayan, at may mga nag-aabang, lalo na po doon sa YouTube, may nagano daw Okay lang po sa... ma'am, hindi po ako na bunyagan pero ang yes, yes. naniniwala ko na ang totoong simbahan talaga yung kuan, yung Amen, simbahan amen, ko po. amen. Ako po ay matagal na pong naliwanagan. Amen. Kasi, So, opo. yes, yes. Sige. So, ibibigay ko na sa iyo yung pagkakataon at oras. At yan, sige. Pwede mo na pong ihayag or mag live Opo. testimony para sa iyong conversion. So, magandang gabi. God bless us. God bless sa iyo, Brother Eldridge. Sana po ang makakapakinig ng conversion story again na ito ng ating kapatid ay makapagbigay ng inspirasyon sa iba pa po nating mga kapatid na tinalikuran ng ating simbahan at nawa ay maihatid sa inyo yung kanyang pahayag na ito upang maliwanagan din po tayo. Amen? So, Brother Eldridge, so kung okay ka na, so okay, you can Narinig pahayag na. po ako ma'am, kahit maulan kasi dito sa amin eh. Oo, kasi may yes, yes, Okay po. loud and clear naman. Sasabihin ko na lang sa'yo pag hindi klaro, no? Okay po. Okay, sige, sige. Sa makikinig nito, mauna sa lahat, bakit ko nasabi na nasa katotohanan po ang simbahang Katoliko po, unang-una po, kasi po, nasa lugar sila, kasi kung pagbabasihan po natin ang lugar, tulad ng Roma, alam natin, Roman Catholic, at saka yung Malta, di ba mabasa natin sa Biblia, yung lugar ng nasa Malta, yung nasa Malta po, research ko po, yan, Katoliko ang nandoon na iglesia. Nagtataka talaga ako nung araw Bakit ganon? Tapos sa iglesia ng Antioquia. Yung sa iglesia ng Antioquia, kung ibabalik natin yung nakaraan, yung kapanahunan sa Council of Chalcedon, nahati ito kasi sa dalawa Itong sa Patriarchate. Yung isa ngayon sa Greek Orthodox, yung isa yung pinamunuan ni Patriarch John X ngayon, at yung sa Syriac Orthodox Church sa Antioch naman ay pinamunuan din ni Ignatius Ephraim II doon sa Antioch. So nagtataka ako bakit ganito.
nung tinanong ko po yung lima namin, sabi, yung nagtanong na ako, ang sabi niya, huwag ka dyan maniwala dyan bro, doon tayo maniwala sa sa Biblia lang. Imposible naman na mag-contradict yung Biblia at saka yung lugar na bilanggit sa Biblia. Doon ako nagtataka. Hanggang tinanong ko po siya kasi may kunti akong nalaman. Nagtanong po ako noon na sino po ba ang nagtawag, anong relihiyon po ba nagtawag sa pangalang Biblia? Doon siya, ang sabi niya, Bay at saka Bull daw. Bay, dual daw yon at Bull, book. Nabasa ko naman yung sa Greek Bible. Sabi doon, kahita Biblia. Meron nga doon mabasa sa Maccabees yung sa Old Testament na Greek Bible din. Pa Biblia ang mabasa. Isanabi ko kung mabasa ko po na Biblia sa Biblia. Sabi niya, wala daw mabasa sa loob ng Biblia ang salitang Biblia. Nakuhan ko sa Greek, meron palang mabasa. Marami pong mabasa ta Biblia. Yung sa 2 Korinto ngayon, kung doon sa 2 Korinto, yung mabasa yung isa, yung ta Biblia. Saka nagtaka na talaga ako. Tapos sinabasa ko po na meron po akong app na nakita na download ko po. Doon akong nagsimula talagang nagtataka na talaga ako. Kasi ang mabasa doon, yung Orthodox Church ko po sana ang may nakita ko po doon, Orthodox Church, ang isi-search ko po, ang nakalagay, The Catholic Church founded by Jesus Christ and named by Saint Ignatius of Antioch in 110 AD before the East and West Schism. Ang nakalagay doon, East and West Schism, ang yung East daw yung Orthodox at saka yung West yung Latin Church, yung tinatawag natin ngayon na Roman Catholic Church. Dito ko nakapalagay nga, sabi kayo sa aming pananampalataya na ang iglesia po daw ay nagsimula po daw nung sa Garden of Eden po daw, yung kapitong araw. Yun kasi ang batayan namin, kaya yung paniniwala namin ay totoo daw dahil sa ikapitong araw. Yung dapat sundin yung ang 10 Commandments para maging kung natanggap mo si Kristo ay dapat mo na daw mag-keep ng 10 Commandments. At saka bawal na rin po daw kumakain ng pinagbabawal ng lumang tipan. Tapos meron po kaming aral, yung i-insert ko na lang rin po yung yung sa katulad sa sa Judgment Day. Kasi sa amin, sa huling araw daw, mayroong kaming paniniwala yung latter rain. Yung huling basbas daw ng ulan. Yung i-conceive daw kami ng yung pupasok daw yung Holy Spirit. Tapos yung ang Roman Catholic, yun po daw yun ang based sa Revelation. Yun ang tinatak ko sa aming sa aming paniniwala na based daw kuno ang Roman Catholic. At sa huling araw daw po, kaya meron po kaming yun, yung parang scout, boy scout ba, yung Pathfinder Club. Yun, magkuhan daw, nagpina-practice nga, nakasali nga ako noon mga kalawang bisis. Kasi po sa araw ng mahuling araw daw kuno, kaming mga Seventh Adventist daw ay itutorture daw ng simbahang Katoliko. Tapos meron kaming pinaturo doon na kung hindi ka
Kung hindi ka, kung magsisimba ka ng linggo o magsisamba ka ng Sabado, pag sinabi mong magsamba ka ng Sabado at mahalin mo si Kristo, ibig sabihin papatayin ka daw ng Roman Katoliko. Yun talaga ang tinuturo sa aming yung sa simbahan talaga namin. At sa simula talaga kung bakit na hindi na ako aktibo sa Hello po? Nawala? Hello po? Meron bro. Sige, okay lang siya. Po. At yun sa na nalaman ko na yung saan talaga nagmula ang Seventh Adventist. Nung una talaga ang Seventh Adventist pala ay Sunday keeper din pala gaya sa sa ibang relihiyon. Dito lang pumasok yung Sabat noong nag-introduce si Rachel Ox Preston. Kahit research niyo yan sa internet kung sino si Rachel Ox Preston. Si Rachel Ox Preston, siya po ang pioneer ng Seventh Adventist. Siya po ang nag-introduce ng Sabat Day na ang ikapitong araw daw ay ang Sabat doon sa Lumang Tipan po daw. At saka mali po daw ang pagsamba kasi ito si Rachel Ox Preston nung araw bago po siya na kuwan sa si Seventh Adventist ni William Miller. Dati siyang sakop ng Seventh Day Baptist. Baptist po siya. Seventh Day Baptist. Nung naitatag din niya noong 1671 AD. Na dapat daw ko nung mag-keep meron pong kabangayan yan noong araw yung Seventh Adventist po, yung Church of God Seventh Day. Meron kabangayan nga yung founder, kalimutan ko yung founder. Kabangayan yan. Sabi, akala ko ba, di ba, sabi nila ang linggista daw ko hindi nagkakaisa. Akala ko ba ang mga Sabat keeper hindi rin nagkakaisa. Sabi nila basta linggista daw ko hindi daw nagkakaisa daw ko marami rin pala sila. Meron pang offshoot yung mangkin din ng Seventh Adventist. At saka ipatuloy natin yung lugar ng Biblia. Talagang ulit ko talagang masasabi na katotohanan kasi po yung sa Caesarea, meron malaking simbahan pala doon sa Caesarea, Caesarea Catholic Church din. Yung pinag-iinuman sa Coptic Orthodox Church po na ang pinamunuan din ni Alba Basyonuda. Sa ngayon po, isa ng santo na po si Alba Basyonuda at ang kanyang kahalili po ngayon ay si Alba Batawadros. At si Alba Batawadros po ang current patriarch po ng Coptic Orthodox Church. Ang Coptic Orthodox Church po ay ang unang patriarcha po ng Coptic Orthodox Church ay si Saint Mark the Evangelist na nagsulat ng ating nasa Biblia yung Marcos. Kaya isa talagang patunay na ang simbahan talaga ang tunay na iglesia. Imposible na tulad ng angkin ng ay INSE. Sila daw ang nasa huling araw namatay daw kuno ang yun kalawang bahagi. Imposible naman ganon. Sabi ni Kristo ang ebanghelyo magsisimula sa Jerusalem. Diba, mayroon tayong mabasa niya na nagsimula sa Jerusalem. Bakit sa kanila nagsimula sila doon sa Punta Santa Ana. Kaya hindi talaga natin matatanggi na ang simbahang Katoliko po talaga ang tunay. Doon kung sa Coptic Orthodox Church po yung unang pag-evangelize po ni Saint Mark, wala na po yan sa Biblia.
yung si Patriarch, yung isang sapatero na si Patriarch Ananias po. Sinabihan niyo pa si Saint Mark na ako'y naniniwala sa isang Diyos na si Jesucristo. Hanggang tinanggap po ni Saint Ananias ang relihiyong Kristyanismo, ang simbahang Katoliko. Hanggang sa kasi noong araw sa Egypt, di ba mga pagano po ang relihiyon nila. O mga si Osiris, si Isis. Diyan tinotorture po sila, pinagpapatay po sila ng paganong Egyptian, hanggang sa naging legal, hanggang namatay ang yung mga persecuted Christian, hanggang naging legal sila. At noong kaya lang po ang Coptic Orthodox Church ay na-schism po sila noong sa Council of Chalcedon, kasi sila ay nag-stand po sila ng Miaphysite na doctrine. Ang Miaphysite doctrine po, yun po ay ang paniniwala nila ay ang si Kristo ay may isang yung nature. Diba sa ating paniniwala, si Jesus ay may dalawang nature. Sa kanila po, isang nature, 100% God and 100% human. Yun po ang paniniwala niyan. Yan po ang tawag na Miaphysite. Habang po ang sa church, sa Syriac Orthodox Church, o Syriac Orthodox naman po, ay ang paniniwala nila si Jesus lang ay Diyos at hindi siya po nagkatawang tao. Kaya po sila humimerlay sa sa simbahang Katoliko nung araw. At nangkuan sila, pero hindi ibig sabihin nun ay wala na po silang authority. Pero magiging full authority lang po sila pag bumalik sila sa sa pamumuno ng kuan ni Saint. Kasi meron din sila yung Syriac Orthodox Church, meron din sila po kasing pasiyan. Kung si Saint Peter ang sa Roma, sila din, si Saint Peter din ang unang patriarch sa kanila. So sa totoo din naman yon, dahil naging obispo naman din si San Marcos, ay hindi, si Saint Peter doon sa Antioch. Siya po ang unang naging patriarka. Yung patriarch po, ang ibig sabihin, father, pare. So, yung sa paniniwala ko din naman po ay sa aming pananampalataya, doon talaga ako na-discourage na yung tinanong ko sa nagalit pa yung layman, yung lima namin. Nagalit sa akin. Sabi ko, dito lang tayo sa Biblia babase. Huwag tayo sa hindi yan totoo. Paano po masabing hindi totoo? Ang mga lugar na yun na nasa Biblia, sabi nila yung si si Saint Paul nagsabat daw kuno. Kung babasihin natin yung pagsasabata nila, yung pumasok sila sa synagogue, di ba po, hindi naman yon assembly ng mga Kristiyano, kundi mga Hudyo. Sila yung gusto nilang i-convert to Christianity yung mga Hudyo nga nasa loob ng sinagoga. Yun lang po. Sana yung mga pang paniniwala dyan, sana kuha nyo rin na masabi na ang katotohanan ay hindi yung itatanggi na ang simbahang Katoliko po talaga ang tunay. Unang-una po yung sa lugar po. Basihan nyo pang lugar, Roma, Malta at saka Antioquia. At doon po, meron nga po sa lugar yung sa Egypt po na pinag-iinuman nilang Santa Maria at nilang ni Saint Joseph, na naging tourist, naging kuan nga yan, yung parang tourist spot na ba? Nasa Alexandria po yan, yung pinag-iinuman pinag-iinuman ng banal na pamilya, si Saint Mary, Saint Joseph at si Lord Jesus.
na nagsakay doon sila sa donkey. Biruin mo, nagsakay sila sa, di ba nasa Biblia yan, yung nagsasakay sila ng donkey patungong Egypt. Yun po ang lugar yun ang pinag-inuman ni Saint. Kaya hindi talaga matatanggi na ang una talaga dito lang talaga may challenge ako sa sa ibang pananampalataya. Ito lang po ang tanong ko. Sino po ang nangaral tungkol kay Kristo bago naging tao si Martin Luther? At anong iglesia po? Bago pa po si Martin Luther, anong iglesia po ang nangaral tungkol po kay Kristo? Yun lang po. Hanggang, hanggang doon lang po. Ayan, okay. So, ito yung, kumbaga, nakakaano, no, kasi, yung history, nakikita natin yung importansya ng history. So, pag titingnan natin yung testimony nitong ating kapatid na si Brother Eldridge, ay same dun sa isa nating kasama na si Brother Arel yata yung taga Palawan. Same thing din na dahil dun sa history, pagbabalikan mo nga naman yung pinagmulan ng Kristyanismo, wala ka talagang ibang pagdating sa Christianity ha, hindi doon sa Hudyo, hindi doon sa ano, sa Christianity tayo. Pagdating doon sa punto na yon, pagbabalikan mo in ancient time, ay walang iba talaga eh. Walang iba. Wala kang ibang makikita tungkol dun sa mga historian. Walang sinasabi yung ating mga historian, yung mga talagang ah, mga legit na historian talaga. Iisa lang talaga yung sinasabi ng history na kung sino yung mga unang Kristiyano. Yan, yung mga unang Kristiyano. At yung simbahan na tinatag ng ating Panginoong Hesus Kristo na kung saan biblically and historically ay talagang ito yung matibay na patotoo, ito yung mga ebidensya at yung nagpatuloy na simbahan ng ating Panginoong Kristo, 2,000 taon na yung nakakaraan, walang iba kung hindi ang simbahang Katoliko. Marami na po ang nagpatotoo yung mga kapatid natin, dating mga Katolik or hindi Katolik, basta po isang pag-aaral ang ginagawa or yung kanilang inuugat kung saan nga ba nanggaling yung mga Kristiyano na ito, itong mga sinaunang Kristiyano na itong mga Katolik na to, walang ibang itinuturo talaga kung hindi ang mga Katoliko or ang simbahang Katoliko. Napaka-importante po talaga ng origin. Ayan. Super importante po ang origin. Kapag dahil ang origin o yung original na pinanggalingan mo, doon makikita kung ikaw ay talagang yun nga, tinayo ng ating Panginoong Kristo. Ang dami na pong nagpatotoo dito. Pagdating sa historical facts, sa history, yung mga nag-aaral na mga ibang protestante, tapos babalik sa Catholic, ay dito sa history. Katulad nung isang kapatid natin si Brother Rasha. Ayan. So, dati po itong parang ATS, ATS. So, yun yung kanyang buhay no, nung nagsabi din siya sa amin. So, sa pag-aaral din ng history, ganun din eh. Sabi niya, wala talagang ibang sinasabi ang history kung sino yung nag-compile naman ng Bible. So, ngayon, ang nagiging bukang bibig niya na kapag ang sekta mo ay nauna pa ang Biblia, peke yan.
So yan po yung napaka-importante po ng origin, napaka-importante po talaga ng history. Yan ang magsasabi sa atin kung ano ang iyong ipinanggalingan. Yan, di po ba? So sabi nga, yes, sabi nga ni Saint Henry Newman, to be deep in history is to cease to be a Protestant. Ganyan po yung nangyari kay Scott Hahn. Yan, yung ating magaling na brother Scott Hahn. So sabi po niya dun sa kanyang pagbabasahin niyo yung kanyang libro at sa kanyang dun sa testimony niya nung siya ay nag-aaral siya, yung kanyang mga tagapagturo, yung kanyang mga professor, walang ibinibigay na mga references kung hindi nanggaling sa Catholic Church. Yung mga early church father po natin, yun yung mga references na binibigay niya. Kasi nga, wala naman ibang pagkukunan. Iisa ang sinasabi ng history. Kung sino yung simbahan na yon at kung sino yung nangalaga ng salita ng Diyos hanggang sa makaabot sa atin ngayon, walang iba kung hindi ang Catholic Church. Ayan. So yung po mga ibang lumalaban ng debate kapag ka ang topic ay true church, ayan. Again, ang daladala lamang po nila ay argumento. Pero pagdating po sa referensya, wala po talaga. So doon pa lang, kapag ka ganon, matitrace mo na. Argumento lang po ang dala nila, walang referensya. So especially po ito, doon sa pinahayag ng ating kapatid na si Brother Eldridge, na isa pong ex-Adventist. Ayan. Yun. Yung kanya pong panawagan din na ito na tayo ay maliwanagan doon sa kanyang pinahayag dito. At nakakalungkot po talaga na yung kanyang mga pahayag at talagang walang ibang walang ibang sinisiraan. Hindi ang INC, kung hindi ang Catholic Church. Yan. Hindi kasi pwedeng hindi sila maninira dahil kailangan nilang siraan yung isang simbahan dahil para magmukha silang totoo. Yan. Para magmukha lang silang totoo. Yan. Yan po yung intention nila. Kaya may mga naaakit sila. Tandaan po natin na tayo po ay kailangan mag-aral. Tayo po ay kinakailangan i-trace natin yung ating sasamahan na iglesia. Kung ito nga ba ay sa Diyos or kung ito nga ba itinatag ng ating Panginoong Diyos o ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay maging mapanuri dapat at ganun din. Isa sa gawain na ito ng In Defense of the Truth at sa iba pa po nating mga kapatid na merong mga ganitong ang mga vlog or ganitong mga gawain, ito po ay ginagamit ng Diyos upang makarating sa mga iba natin na mga kapatid upang maliwanagan sila, makapagnilay sila at makapag-aral ng pananampalatayang Katoliko. So again, dapat po na ipagdasal din natin yung mga ganitong gawain upang mas marami pa tayong matulungan ng mga Katoliko na talagang nagkakaroon ng maraming katanungan sa kanilang pananampalataya. Napakarami na po namin ditong patutuo, hindi lamang po namin talaga na dahil sa dami na kami po, saksi din kami dun sa iba at dun sa iba pa po nating kapatid na kakapanood nila ng debate ni Brother Mel ay nagkakaroon po talaga sila, naku-convert po talaga sila sa tulong ng banal na spirito. So sa pamamagitan po ng mga ganong gawain, katulad po ng pakikipag-discussion natin, tayo naman po ay dumedepensa lang ay marami ang naliliwanagan ng mga kapatid natin sa kanilang pinananampalatayanan. Yan, di po ba? So, di po ba, tama ba, Brother Eldridge, na kailangan yung ating Ma'am, origin, diba? yung 70 Adventist po, meron daw silang hula daw sa Revelation, yung three angels message. Di ba po, meron yung iba, yung offshoot, may three angels message kasi po, sila po daw yung nalaan sa katlong anghel na mensahe, yung katlong anghel na pagkakak, yun.
Sila po daw Teka yun. muna. 'Di ba claim din niya ng INC? Opo. Kasi Oo. kasi galing din si Parang ano sa INC, 'di ba? Ay sa sa sila. Seventh Day Adventist. 'Di ba Opo. claim din Yung niyan? ano, yung meron din silang explain doon yung 'di ba po ang SD nag-origin sila sa Millerite movement po. Oo. Yung Miller. Kasi dalawa po isang pumalpak eh. Yung unang paparating doon si Kristo noong October Oo, kasi 1843. oo. Oo. Tapos Du- kasi ang hinulaan niya doon kasi po yung Daniel po. Kasi Daniel daw Oo. yung Yun ang yung ginagamit nila, 'di 1,000 ba? years ang days daw convert to 1,000 years po daw kung makikinig ka talaga masasabi mo talagang parang totoo Parang din. totoo, no? Oh, kasi totoo naman yung Babylonian Empire, yung head, yung estatwa po, yung 'di ba meron silang aral doon Oo, na meron sila nun eh. estatwa yung Babylon at saka Oo. yung yung dito sa priest pa yung hanggang sa tiyan nag-represent daw po yon sa grace at saka yung ano ba yun Rome, Rome Persia pa. Bro Persia. Eldritch, yung huli mong sinabi na ano, yung huli mong sinabi na yung sa judgment, ano yun? Pakiulit Opo, nga yun. Yung aral nila dun sa bago, parang bago pa po sa eschatology. Judgment Day po, yung huling araw po. Oh, ano nga ba yun? Yung katong yung sinasabi na nilang latter rain, yung huling wag sa ulan ba? Yung huling pagpatak sa ulan, yung Oo. concept daw ng Holy Spirit daw ang kaming mga Seventh Adventist at saka Ah, dadakpin daw kami at saka dadakpin daw po kami ng Roman Catholic. dadakipin ng Roman Catholic? Dadakpin, oo. Tapos magsisimba ka ba ng linggo o ng Sabado? Kung sabi mo Tapos, na magsisimba ako hanggang kamatayan sa aking pagiging Sabadista ko, papatayin ka daw ng Roman Catholic. Meron ah, kaya yung iba teka muna, pupunta sa parang bundok. ibig mo sa, teka muna, Brother Aldrich, parang sinasabi mo na doon sa Laterin ba tawag doon? Para Na ma-receive ng Holy Spirit para hindi ka matakot na mamamatay daw kuno. Yun ang work. iko-conceive ka ng Holy Spirit o yung huling patak ng ulan at iko-conceive ka ang mga Adventist, iko-conceive ng Holy Spirit para kahit na dumating yung oras na tatanungin ka ng Catholic kung ikaw ay Po. sisimba hanggang sa mamatay ka na Meron nga silang na ano, Sabado or yung, sa seventh day. Pag opo, sinabi yung mo, isinagot ensayo mong daw. ganon, hindi, Opo, pag isinagot mong ganon, papatayin ka ng Roman Catholic. So, po. pero, kahit Yung siksik, napatayin alam ka, mo po oo, yung sabi nila, yung 666 po, kasi ang oo, marka yun po nga, daw, yung na markang linggo ay beast. 666 po daw yun. Oh, Kaya nga, sa- kasi po, di ba, forehead doon sa ulo at oo, saka kanang kamay. Kasi oo, po, ang explain nila po, ibig sabihin, mabe-brainwash ka doon sa ulo, di ba po? At oo, saka gagawin mo sa kaliwa, kanan mong kamay. Papatakan din ng kanan mong kamay. O, oo, gagawin mo kung ano ang susunod daw kuno ng simbahan. Saka yung Katoliko po ay isang babaeng patutot po sa Revelations. Yun po ang sinasabi talaga po nila. Pero sa ayun. kalaunan, parang nagdududa na po ako kung posible naman po kung ganon. Kasi po, posible na po ang tatag ni Kristo magiging patutot po na iglesia. Sabi nga ni Kristo na birhing i- i- ipapakasal pa nga ni Kristo yung iglesia po niya sa Oo, sa araw ng paghukom. yun Isang yung, babaeng dilag, kaya nga, isang 'di ba? Dito ko parang medyo na ano, dito sa Laterin, ito kasi sinusulat ko yung huling, yung huling
patak ng ulan, ibig sabihin, parang yun yung magko-conceive sa inyo na yun yung Holy Spirit para kapag dumating yung oras, yung beast na to or yung Catholic Church, na kapag tinanong kayo kung kayo ba ay sumasamba ng Sabado or habang buhay kayong sasamba, ibig sabihin, yung Holy Spirit na yun na magko-conceive sa bawat Adventist, yun na magbibigay ng tapang sa kanila na hindi sila hindi sila matatakot na patayin. Piling martir, piling biktima, no? Di ba po? Kaya nga yung shoot po, Ay, di ba, sorry po, pumupunta na doon sa, natawa yung aking tawa. yung mayroon din silang offshot na pumupunta na doon sa bundok. Oo, Oh, yan po. marami silang Parang, offshoot ngayon. Actually, may mga kausap kami dun sa Debaters Convention. Meron. yan po. May laban pa nga yung isang sa Russia TV, ewan ko lang kung kailan yon. Ah, isang Eh, Adventist noong at araw isang di ba, si Paul ex-Adventist. Disigan po yun, madam. Yung si Offshoot John daw Paul yun Disigan, eh. pinipirmahan noong araw kasi yung tinuro, sinabi sa amin natin, pinipirmahan na daw ko noon ni Pope John Paul II na ano ay declare na daw kuno na Sabat daw kuno ang Sunday, ang hindi daw kuno ano hindi makabili, hindi maka hindi, di ba nasa Revelation yan yung hindi matatakan ng 666, hindi makabili Oo. at hindi kanegosyo. Oh, yan po, Oh, hanggang napunta na yan lang ni bago, hindi na si yung bago. Benedict, yung hindi yun yung si Pope Benedict ba yun? Napunta Oh, yan. hanggang napunta na lang ni Pope Francis, parang parang nalumang sa akin, parang nalumang tugtugi na ba? Eh, Dito ako talaga na talaga ngayon ko eh. lang ito narinig. Oo. Grabe, no? Yung sa 666, yun sa ayan yung Oh. sinasabi mo Meron ngayon po na huli. meron, Ano na yun hindi na yun bago sa amin. meron silang aklat kasing ginawa yung Ay, sandasan. okay pala. Meron Yan. po aklat noon yan, yung the Oh, international sandilo. okay. Yung buong mundo ay yung ang sa Santo Papa na daw kuno ang head of state na daw sa buong Ah, mundo. okay. Meron din po So, tayo. yan. Yung beast daw kuno sa Santo Papa daw yon. Yung sa aming paniniwala nagpakilala daw ng Diyos. Eh, sa real din naman, hindi naman nagpakilala ng Diyos ang Santo Papa. Siya po ang di ba, spiritual father po na kahalili ni Jesucristo. Kaya nga Yes. sinabi Vicarious Christi. Oo. Yung Yan. tiara nga laging pinakikita ng pastor noon yung tiara po, yung Vicarious Filii. Oh, O yun. sinabi Hindi na yun bago sa kasi inilalaban na din niya, ilang beses na din niya inilaban ng debate ni Brother Mel. Pero yung huling yun yung parang medyo parang bago sa akin kasi yun nga yung kasi ang origin po nga yan, yung kasi ang Vicarious Filii, ang origin po talagang ang utak talaga po niyan. Jesus kami pong Seventh Adventist po ang Yes, totoo yan. turo Totoo po. yan. May history niyan si Brother Mel. Walang ibang pinanggalingan yan kundi ang Seventh-day Adventist. So, ilang beses yan inilaban ng Po, debate ni Brother Mel. So, hindi ayun. po, kung hindi dahil kay ni Richie Lux Preston, hindi po magiging Sabbath keeper po ang Seventh Adventist. Baka Oh, magiging yun Sunday, nga. Sunday Adventist yan. Sunday Adventist po matawag kung hindi pa kasi nag-endorse sila hanggang nahikayat nila si yung founder, si yung apat. So yung si kalimutan ko yung founder din ng Seventh Adventist. Apat sila ron. Oh, na-convince yung isa hanggang nagsabi na talaga sila na ang tunay talagang Sabat ay ikapitong araw, Sabado talaga kasi totoo naman po na ikapitong araw ay Sabat. Kasi po doon sa Egypt kasi po 'di ba po wala pong pahinga ang walang pahinga ang mga Israelita. Kaya Hmm. binigay sa Diyos ang ikapitong araw na Sabado po. Yung kanyang
yung once nagpahinga po ang Diyos, hindi po ibig sabihin ng nagpahinga ang Diyos ay siya po ay yung pagod. Kasi siya, yung tawag diyan, yung yung Shabbat po sa Genesis mabasa. Yung Shabbat po na kapahingan Yes. kasi Oo. manuwak kasi parang manuwak ba yun yung rest day sa tao, yung nagpapahinga ka lang. Iba po Tama, talaga ang tama. ano, wala talagang ibang hindi talaga matranslate yung Sabat po, yung literal na meaning, hindi po yan madadadaling matranslate to English po o Tagalog. Kaya ang inasa na lang natin sa salin, rest, kung anong kapahingahan ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na nagpahinga ang Diyos na siya ay napagod, kundi natapos na ang kanyang gawain kaya siya minto na siya. Yan po ang Okay. Oh, yan. Okay. Okay, yung tama Sabat. yan. Opo, Yes. yung mga Israelita, sinabi ng Diyos na dahil may kondisyon yan meron silang Yes, yes, yes. Tama. nila na dapat nyo, dahil ako ang nagligtas sa inyo, dapat sundin niyo ako. Dahil kayo'y wala kayong kapahingaan doon sa Ehipto, binigay yung ikapitong araw, yung Sabado. Hanggang, Yes. yung sinabi nyo nga hanggang sa inyong di ba, saling lahi. Okay. Oo. So, Brother Pero, Eldridge, ang sabi niya na mabubuwag daw ang covenant pag sila po ay lumapastang po sa kautusan ng Diyos. At yun po yes. ang kaya Oo, meron oo. po new covenant. Oh, yun nga. Dahil Tama po, nga yun. hindi po sila lumapastang sa kautusan po ng Brother Diyos. Eldridge, naririnig mo ba ako? Po. Okay, okay. Siguro kasi meron kaming ano pa sa hapag ng salita. So may Opo. klase kami. So sa Monday, balik ka uli dito, no? Pag-usapan uli natin to, no? Kasi Sige medyo po. na-miss ako dito, ha? Yung Sige ano po. mo, pasok, May after ni po si ako. Cynthia sa Monday, pasok ka lang uli dito kasi parang ang dami ko pang gustong tanungin sa'yo. Ah, Po. okay. Okay, sige. So, dyan po nagtatap kasi 9 o'clock na. May live pa ulit tayo. Note ka dito ng live. Maganda to kasi Tagalog naman yung iba. Marami kang matututunan sa pag. So, thank you so much. Maraming salamat sa iyo, Brother Eldridge, at sa atin po lahat ng mga naririto. And also, Ma'am Angie po, at ginamit ng ating Panginoong Diyos para po tayo ay magkaroon ng isang conversion story or yung pagbabalik muli ng ating kapatid na si Brother Eldridge sa pananampalatayang Katoliko. Amen. So, thank you so much po. And let's pray na po para sa ating pagtatapos. Okay? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, papuri at pasasalamat po muli sa iyo. Niluluwalhati at sinasamba ka po namin, Panginoon. Salamat po sa araw na to na kami ay iyong ginabayan at iyong pinaunawa sa amin ng lahat ng aming mga naging topic po dito. Higit lalo na po yung aming kapatid na nagpahayag ng muling pagbabalik sa simbahang itinayo ng ating Panginoong Diyos. At muli, naway patnubayan at kabayan po ang bawat isa, maghari sa bawat isang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. Palakasin mo kami, Panginoon, sa aming pananampalataya at sa aming buhay upang kami ay makasunod sa iyo at kami ay makasama mo sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aming samod dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, na aming Panginoong Diyos, na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan at sa walang sawang pamamagitan ng aming Inang Birheng Maria at ng kanyang esposong si San Jose at sa lahat po ng iyong mga banal sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you so much, Brother Amen. Edditch. Salamat po. And Salamat salamat din po. sa Abangan niyo magandang po yung conversion ating story. Yes, ang ganda. May part 2 po tayo, Brother Eldridge, ha? Sa Yes, Monday. bitin. Yes, bitin. Kasi marami pa ako itatanong actually talaga sa totoo lang. Okay, thank you so much and God bless us all. Salamat po.